Hello guys, good day. Today tuturo ko sa inyo yung bank reconciliation. So dito muna tayo sa definition ng reconciliation. Ito yung process ng pagkukumpara mo ng dalawa o higit pang data. Dapat mag-agree sila and dapat accurate, meaning dapat verifiable yon from one another. In short, alignment of records. Dapat align, dapat nagtutugma yung mga records. Okay? Itong bank reconciliation is necessary daw for checking account. Since yung checking account ginagamit natin for day-to-day transaction, may times talaga na nagkakaroon ng discrepancy yung record ng bangko at yung sarili mong record kung ikaw yung account holder or yung depositor. Okay? So, ano ba yung pinagkaiba ng depositor and ng bangko? Siyempre, yung depositor, pinapahiram niya si bangko. Kaya ang tawag sa kanya, siya yung creditor. Okay? Creditor in substance, yung depositor natin. Okay? Si bangko, since siya yung nakakatanggap ng pera, siya yung pinapahiram, ang tawag po sa kanya is debtor. Okay? Yun po ang perspective ni bank. Siya ang debtor. Ngayon, tapos na tayo dito sa part na 'to. Ang next natin titignan is yung iba't ibang klase po ng bank deposits. Meron tayong tatlong klase ng bank deposits. Una, demand deposit. Demand deposit or checking account or current account, ito po yung ginagamit natin for day-to-day operation or for day-to-day transaction. Ito pong demand deposit is non-interest bearing. Meaning, wala po itong interest. Okay? Kapag nagtabi ka po sa bangko for checking account, usually wala po yang interest. Pero meron pong other banks na nag-o-offer ng interest kahit na demand deposit po yung account na yon. Okay? Bakit po walang interest? Kasi nga po, hindi po siya nagtatagal sa bangko yung pera since ini-spend din naman. Kumbaga for daily operation siya. So wala namang masyadong tatakbo na panahon. Bakit pa lalagyan ng interest? Alam naman natin na ang interest magkakaroon lang yan kung mayroong tumakbong panahon. Okay? Next. Savings deposit. Savings deposit po, ito po, ang pinagkaiba niya sa demand deposit, ito pong savings deposit, meron po yang interest. In short, interest bearing. Okay? Ngayon, sir, malaki po ba magbigay ng interest si bangko? For savings account or savings deposit, hindi po ganun kalaki. Okay? Usually, hindi po ganun kalaki magbigay ang mga bangko ng interest sa savings deposit natin. So, next, time deposit. Si time deposit po, interest bearing din po ito. Ang pinagkaiba lang nila ni savings deposit, mas malaki po ang interest na na-earn ni time deposit. Ang disadvantage nga lang po is hindi mo agad malalabas yung pera mo. Dapat ma-reach mo na yung certain maturity bago po ma-withdraw yung pera or bago ma-encash yung perang dineposito po. Okay? Yung time deposit po is kailangan meron pong certificate of deposit as proof na nagdeposito ka po sa bangko. Okay? Yun po yung ano mo, proof of deposit, parang gano'n, certificate of deposit. Okay? Ngayon, dito naman po tayo sa part na 'to, reconciling items and bank reconciling bank reconciling items and book reconciling items. So, sir, para saan po yang mga 'yan? 'Di ba nga po, may time na nagkakaroon ng discrepancy ang record ni bangko at yung record mismo nung account holder or ng depositor. Ngayon, eto pong mga reconciling items na 'to, yun din po ang adjusting items. Yun po yung kailangang i-adjust. Ngayon, si account holder po tsaka si bangko may kanya-kanya po yang item na dapat i-adjust sa record nila. Okay? So, isa-isahin po natin. Dito muna tayo kay bank. Ano po ba yung mga kailangan i-adjust ni bank?
Eto po. Una, deposit in transit. Ito yung mga nadagdag na po sa record ni book, pero hindi pa nadadagdag ni bank. Ano po ba yung deposit in transit? Let's say for example, hawak na ni account holder yung deposito. Ngayon, ide-deposit niya na sa bangko kaso nga lang inabutan ng cut-off. Ngayon, siyempre sa record pa lang ni book or ni account holder, dun pa lang nadagdag. Si bangko hindi niya pa nadadagdag. So therefore, para mag-align yung records ni book or ng account holder tsaka ni bank, dapat idagdag po yun ni bank. Okay? Ano pa po yung isang klase ng deposit in transit? Let's say for example, alisin muna natin sa isip natin yung cut-off. Pagpalagay muna natin hawak pa lang ni account holder or ni depositor yung cheque, pero hindi pa siya on the way papunta doon sa bangko para i-deposito yun. Nadagdag na po yun ni account holder sa record niya. Malamang hawak niya yun. Pero si bangko, hindi pa. Hindi pa nadadagdag ni bangko sa part niya. Kasi hindi pa po nade-deposito. So again, kailangan maidagdag po yun ni bangko sa record niya para mag-align yung record ni account holder at yung record ni bangko. Sir, paano po ba yun nag-a-align? Paano po ba malamang mag-a-align po yun? 'Di ba po si bangko nagre-release po siya ng bank statement and usually delay lang po ng ilang araw yung pag-release niya ah, after ng month, okay? Let's say mga 5 to 10 days, mga gano'n po, okay? Next, outstanding checks. Ito po yung mga items na na-deduct na po sa record ni account holder or ni depositor pero si bangko hindi pa po niya nababawas or di niya pa po nade-deduct. Kasi nga po hindi pa nape-present nung payee or yung naka-receive ng cheque mula dun sa account holder, hindi niya pa nape-present sa bangko yung cheque na-receive niya. Okay? Parang ganito po 'yan. Let's say for example, ako po, meron akong supplier. Ngayon, ang ipambabayad ko, cheque. Siyempre, iaabot ko yung cheque doon sa supplier. Ngayon, sa record ko, kailangan kong bawasan na yung pera ko. Okay? Pero si bangko, hindi niya pa agad-agad malalaman na meron akong binayaran or inisyuhan ng cheque. So therefore, kailangan ma-consider ni bangko yung ibinayad ko na cheque doon sa supplier or sa pinagbigyan ko ng cheque. Kailangan po i-deduct ni bangko yon. Okay? Para mag-align po yung records. Okay? Next. Pag-isahin na lang po natin 'tong dalawang error na 'to, yung error ni bank tsaka error ni book. When we say error, ayan, same treatment lang po, kung sinong nagkamali, siya ang mag-a-adjust. Huwag ka ng masyadong matigas. Kung alam mo ng ikaw yung nagkamali, ikaw ang mag-adjust. Ganun lang po yun kasimple. Kung alam mong sobra, bawasan mo. Kung alam mong kulang, pero dapat na ito yung amount niya, dagdagan mo. Okay? Ganun lang po yun kasimple. Next, dito naman po tayo sa book reconciling items. Ito naman po yung mga items na kailangan i-adjust ng account holder. Ngayon, kung hindi niya po yan i-adjust, malamang hindi po sila magpapantay ng record ni bank. Okay? So, kailangan i-adjust po ito. Isa-isahin po natin. Una, credit memo. Meaning, nadagdag na po ni bank, hindi pa nadadagdag ni account holder or ni depositor sa record niya. Okay? Let's say for example, meron po akong customer na nagbayad diretso dun sa account ko sa bangko. Hindi na dumaan sa akin ng face to face. Kumbaga hindi na siya pumunta sa akin in actual, dumiretso na siya dun sa bangko, then pinadaan niya na lang, parang bank transfer na lang nangyari. Ngayon, siyempre si bangko maglalabas po yan ng credit memo. Indication po yun na merong pagtaas sa
sa pera ko sa bangko. Kaya dapat i-report po 'yun sa akin ni bank through memo. Ang tawag po do'n credit memo. Kailangan ko po 'yun idagdag sa record ko, okey? Gano'n po siya nagwo-work. Ano pa, let's say for example naka-earn ng interest yung pera ko sa bangko, malamang dadagdag 'yun sa pera ko sa bangko rin. Magre-release ulit si bangko ng credit memo para i-inform ako na merong taas sa balanse ko sa bangko. Merong pagtaas ng balanse ng pera ko sa bangko. Okay, so ako kailangan ko po 'yun idagdag sa record ko. Kabaligtaran naman po nun yung, tinatawag nating debit memo. When we say debit memo, si bangko po naibawas niya na yan sa record niya. Ngayon 'pag binigay niya po sa atin yung debit memo, kailangan po natin yan ibawas sa record natin or sa record ng account holder or depositor. Let's say for example, may hiniram ka sa bangko na pera. Ngayon time na ng bayaran, siyempre ide-deduct ni bangko 'yun sa pera mo sa bangko. Okay, magde-debit po 'yun. Kakaltasan niya yung pera mo sa bangko. Ngayon, dahil kinaltasan niya yung pera mo sa bangko, i-inform ka niyan ni bank siyempre, in a form of debit memo. Ano pa po yung isang klase ng debit memo or paano pa po ba nagkakaroon nito? Let's say for example, um, meron akong inisyuhan ng tseke. Ngayon nung prinesent niya yun sa bangko, kung saan ko dineposito yung pera ko, kulang daw yung pera ko sa bangko. Ngayon, tumalbog, NSF check daw, not sufficient fund. Meaning, magre-release yan si bangko ng debit memo papunta sa akin. So ako, kailangan ko po bawasan yung nasa record ko kasi nga po kulang na raw po yung pera ko sa bangko. Kaya nga po nag-release si bangko ng debit memo. Okay? Ganun lang po yun kasimple. Next. Eto po, palawakin lang natin ng konti. Yung credit memo natin, ito yung iba't ibang way para magkaroon ng credit memo. Ito naman po yung iba't ibang way para magkaroon ng debit memo. And ito naman po yung iba't ibang way para magkaroon ng deposit in transit. And ito naman po yung iba't ibang way para magkaroon ng outstanding checks. So dito po tayo sa credit memo, no? For example, meron nga po nakolekta si bangko galing sa customer mo, pero ikaw hindi mo pa alam, pero alam na ni bangko kasi dumiretso na sa kanya. So therefore, magre-release si bangko ng credit memo papunta sa'yo. Okay? Then magre-reflect po 'yon sa bank statement. Next, loan money was, for example, nanghiram ka sa bangko, malamang tataas muna yung pera mo sa bangko then tsaka mo i-wi-withdraw kasi nag-loan ka. Okay? In short, tataas muna yung pera mo sa bangko kasi nanghiram ka malamang, gano'n po 'yon. Next, matured time deposit. Siyempre yung, kapag nag-mature na po or puwede na i-encash yung, time deposit mo, ibabalik na po 'yan doon sa iyong checking account para ma-encash mo na po. So, gano'n po siya nagwo-work. Sir, tapos po ba yung ano ko, pera ko sa bangko? Kasi parang nilipat lang, eh. Time deposit papunta sa checking account. Tataas po ang cash mo, ang cash in bank. Ang time deposit po, hindi po 'yan matatawag na cash. Kasi nga po, hindi mo 'yan magagamit for immediate transaction. Kapag sinabi po kasi nating cash, unrestricted use po 'yan. Meaning, puwede mo po magamit for immediate transaction. The fact na time deposit po, malamang hindi mo agad mawi-withdraw 'yan. Therefore, hindi talaga 'yan cash in bank. Ngayon, from the time na mag-mature 'yan at malipat na sa checking account, malamang puwede mo na gamitin for immediate transaction for your, day-to-day transaction, magiging part na po 'yan ng cash in bank mo. Ngayon, kapag naging part na 'yan ng cash in bank mo, part na 'yan ng cash mo. Ngayon,
magre-release si bangko ng credit memo sa'yo. Ngayon, tataas na yung cash record mo. Okay? Ganun po yun nagwo-work. Technically, kapag time deposits po for presentation purposes sa accounting, hindi po yan pasok as part ng cash. Kasi meron pong maturity date yan na kailangan dun mo pa lang yan ma-e-encash or mapanta-transact. Okay? Ganun po siya nagwo-work. Puwedeng pumasok yan ng cash equivalents kung may maturity date basta acquired 3 months before maturity. So, segue lang sa part na yon. So, let's go back na dito. Next, debit memo. NSF check, indication nga yan na hindi na sapat yung balanse mo sa bangko doon sa inisyu mo na cheque. Kaya si bangko magre-release po ng debit memo para bawasan mo yung record mo. Kasi mali na yung record mo, kulang na ang pera mo sa bangko. Bakit ganito pa yung amount ng cheque na ini-issue mo? Okay? Next, DAUD. Eto muna, sige, balik tayo dito. NSF check or DAIF. Ano ba yung DAIF? Drawn against insufficient funds. So, synonymous. Okay? Yun lang rin yun. NSF check. DAUD. Drawn against uncleared deposit. Say for example, meron kang dineposito na cheque. Yung dineposito mo na cheque, galing talaga yun sa customer mo. Ngayon, nung binayad niya yun sa'yo, ikaw, dineposito mo sa bangko, let's say for example, maraming may punit yung cheque o kaya hindi na nalagyan ng signature or kaya hindi nagtutugma yung amount doon sa amount, let's say for example, yung mismong amount in peso, hindi nagtutugma doon sa wordings na naka-amount. Okay, ganun po yun. Ano pa, let's say for example, walang date. So, yun po. Ibig sabihin, meron pong defect or merong sabit yung cheque na yun. Ngayon, ang tawag po doon, DAUD. Dahil hindi pa yun naki-clear sa part ng bangko, malamang hindi mo pa yun mawi-withdraw or hindi pa yun madadagdag sa pera mo sa bangko. Ngayon, kailangan bawasan mo ulit yung record mo. Kasi nga, hindi yun na-count doon sa part ni bank kasi meron nga pong sabit yung cheque. Okay? Ganun po yun nag-work. Ano pa? Bank service charges. Siyempre, kailangan ni bangko niyan. Parang yan yung kanyang way of kapag nag-ooperate siya, siyempre, para ma-maintain yung service niya. Ngayon, babayaran mo yan. Malamang mag-auto debit yan doon sa account mo. Siyempre, i-inform ka na lang ni bangko kasi kailangan nila yun, yung bank service charge para makapag-operate. Okay? Parang ganito yan eh. Kung hindi sila maniningil ng bank service charge, malamang sa malamang, baka ma-bankrupt sila. Ano yun, walang sumasalo ng expenses nila, eh nagtatabi lang sila ng pera. Hindi naman laging kumikita yung pera na ginamit nila mula doon sa pera mo. Hindi naman laging ganun. Kaya dapat kahit papaano may sumasalo ng expenses ng bangko. Ngayon, si bangko, ibabawas niya yan sa account mo, then inform ka na lang niya. So, yung way of informing niya is through debit memo. Kailangan mo po yun ibawas sa record mo. Okay? Then next, payment of loan to the bank. Kung may utang ka nga sa bangko and nag-mature na, syempre babawasan nila yung pera mo sa bangko, yun na yung pambabayad sa utang mo sa bangko. Okay? So, deposit in transit, gaya ng sinabi ko po kanina, pwedeng naabutan ng cut-off or hawak mo pa yung cheque, hindi ka pa talaga pumupunta sa bangko para i-deposito yun. Meaning, sa part mo, nadagdag mo na. Pero sa part ni bank, hindi pa. So, si bank, kailangan niya itong idagdag. Yung deposit in transit. Standing checks, ulitin lang po. Ibig sabihin nito, na-deduct na sa record mo, pero hindi pa nade-deduct sa record ni bangko. So, kapag cleared na po yung account mo na meron ka talagang sapat na pambayad para do sa cheque na in-issue mo, it will no longer be called as outstanding checks. Ang tawag na po doon is certified checks. Okay?
Next natin is itong part na 'to, forms of bank reconciliation. So, meron po tayong tatlong method ng bank reconciliation. So, unahin natin yung adjusted balance method. When we say adjusted balance method, paano po siya gawin? Ganito po, siyempre lahat ng reconciling items ni bank ia-adjust niya na. Then si book rin, lahat ng reconciling items niya ia-adjust niya na. Para yung adjusted balance nila parehas, yun na po ang titignan. So dapat magtugma sila kapag adjusted balance method. Okay? Next, bank method. Yung book-to-book method po, meaning, i-consider muna natin lahat ng adjusting items ni bank. I-disregard muna natin lahat ng mga nai-adjust na ni book. Kasi, ang concern natin dyan, kailangan maintindihan natin yung balanse ni bank. Ngayon, si book po, let's say for example, na nadagdag niya na sa part niya yung deposit in transit na dapat i-adjust ni bank, dapat sa record muna ni book, ibawas muna yon. Kasi nga, hindi pa yon nare-record ni bank. Okay, wala pang idea dun si bank. Let's say for example, yung outstanding checks nabawas na dun sa record ni book, pero si bank hindi pa nga yun nababawas, idagdag muna sa record ni book or ng account holder. Okay? Then, dito naman po sa bank book method, dito naman, magpaparaya naman po dito si bank para makapunta sa balanse ni book. Ano po ba yung mga na-consider pa lang ni book? Yun muna yung isipin. Huwag muna natin isipin yung mga na-consider ni bank. Kung sa part ni bank na dagdag niya na yung mga credit memo, pero si book hindi pa yung nadadagdag kasi reconciling items or adjusting items yun ni book, yung credit memo. Sa part ni bank, ibawas muna yon kasi siya pa lang ang nakakapagdagdag nun sa record niya. Eh, ang concern nga natin dito, malaman yung record ni book or ng account holder sa sariling record niya. Ngayon, let's say for example, yung debit memo nabawas na ni bank sa part niya, pero si book or yung account holder hindi pa niya nababawas sa record niya, idagdag muna ni bank sa record niya. Kasi ang concern nga natin dito, papunta tayo sa record ni book, ano yung mga na-consider niya pa lang sa part niya. Ano yung mga na-consider pa lang ni account holder sa part niya. So, yun muna, para malaman natin yung balanse niya. So, yun lamang po yung covered ng ating basic concept ng bank reconciliation. Pero meron pa po talaga yan na extension, which is yung proof of cash. Mas detailed lang po yun na part. Kumbaga, two-dated bank reconciliation na po yun. Okay? Mas technical lang po yun ng kaunti. So, yun lang. Salamat.